sinasabi niyang clue na park and grab. So, yun yung clue niya eh. So, may park, tapos may mga spaces. Okay, puntahan na natin yung next dito sa GPS. Mga 500 meters. So, yan. Tingnan lang. Nakikita natin siya. Okay guys, I think nakita ko na yung pangatlong geocache. Ang galing nung nalagay nito. Hello! So magandang araw sa inyo lahat. Today is November 14. So medyo makulimlim sa labas dito sa may lugar namin. Dahil weekend, naisipan ko magkaroon ng isang activity. So naisip ko, bakit hindi ako mag-geocaching? So alam niyo ba kung ano ang geocaching? Ang geocaching ay isang outdoor activity or games kung saan naghahanap ka ng mga bagay na itinago gamit ang iyong smartphone or GPS para malaman mo kung saan itinago ang isang bagay. So, para siyang treasure hunting. So, paano gumagana ang geocaching? Sa una, may mga geocacher na nagtatago ng isang maliit na bagay sa isang maliit na lalagyan. Tapos nilalagay nila yun ng maliit na papel na parang logbook kung saan pag nakita ng mga nag-geocaching, yung bagay na itinago na yun, susulat nila yung pangalan nila doon at ilalag nila sa smartphone na nakita nila yung isang bagay na yun. Tapos, ikaw na naghahanap gamit ang GPS or smartphone mo, kailangan mong hanapin yung coordinate na yun. So, gamit yung geocaching app. Tapos minsan yung mga tinagong bagay na yun, minsan madaling hanapin, minsan mahirap. So parang challenging siya sa'yo at the same time na napupush mo yung sarili mo na maging patient at the same time, ma-feel mo yung challenge at ma-feel mo yung pagiging successful mo sa isang bagay na pilit mo hinahanap. So in a sense, parang ano na rin siya, healthy way of doing an activity kasi naghahanap ka, naglalakad ka kung saan mo pupuntahan yung mga nakamark na geocache dun sa smartphone mo. So, ngayon samahan niyo ako, papakita ko sa inyo kung makikita ko ba yung mga geocache na itinago dito lang malapit sa kung saan kami nakatira. So, let's go! Okay, so andito na ako sa labas. So, may nakita kong medyo closer lang sa tinitirhan namin. So, ito yung itatry kong hanapin. Okay, kita nyo yung green. Yan, yung green na yan. Yan yung hahanapin natin. So,
So sabi dito, pag ninavigate ko siya, it's, oops, sorry, malabo. 400 meters away lang siya. So from my place, so 400 meters. So let's go. Hanapin na natin. Okay, so sabi ng aking GPS sa geocaching, andito lang siya, somewhere here. So tingnan kung makikita natin. Okay, balikan ko kayo pag nakita ko. A few inches later. Okay, unfortunately hindi ko siya makita. So binasa ko naman yung clue. Ang sabi nung nagtago nung geocache, sabi niya, this is a quick and easy park and grab. Knew when I look at the space that this had to be a small pill bottle that is placed in a very obvious spot. So sabi niya, doon sa may park and grab. So nandito yung tamang GPS location. Tapos meron naman siya nakalagay na park and ride. So I guess ito yung exact place. Tapos sabi niya may mga spaces daw. So kung titingnan mo yung post ng park and ride, pag tinignan mo siya, may mga spaces siya sa four sides ng metal post. Pero hinanap ko na siya ilang beses na hanggang sa baba, pati dun sa kabilang post, and wala talaga siya eh. Tapos yung huling nag-geocache nito lang, recently lang, sabi niya, so many times I pass by here with my wife and I don't seek this cache. This time I had time alone, and again I did not find in the only obvious spot. And yun, so sabi ko nga, baka yung mga nakakita na nito, usually kasi may mga pasaway eh, pag nakita na nila, so yung mga susunod na mag-geocache para hindi makita, tino-throw away nila. At maraming ang ganun na feedback o response dito sa eksaktong geocache location. Kasi even yung naglagay o yung owner nung geocache, sabi niya nung last month lang, I've replaced this one again and again and again. Let's just hope the next person that finds it doesn't throw it all over the place. So siguro nga dahil medyo this is one of the easy location para sa geocaching, baka yung pasaway tinapon nung nakita niya last time. So kaya ako nung tinatry ko siyang hanapin ngayon, hindi ko siya makita. So baka nga dahil may nagtapon kaya hindi ko siya makita. So anyway, maghahanap na lang ako ng ibang geocache nearby area. Okay, balikan ko kayo. Thank you. Okay, puntahan na natin yung next. Sabi dito sa GPS, mga 500 meters away. So yeah, tingnan natin kung makikita natin siya. Okay. 5 minutes later. Okay, going back. So sabi dito sa clue, one of the 4 mint containers that are park and grabs in Nanaimo. A metal mint container hidden in the busy parking lot. Shouldn't be hard to find, but one must use stealth to avoid the muggles. Bring your own writing stick. So andito ko ngayon sa parking lot. So busy parking lot. Then may nakita kong container dito. Yun o.
So subukan ko siyang abutin ng stick. Tingnan ko kung may laman, kung yun talaga yung hinahanap na geocache. So maghanap lang ako ng stick. So may geocache, di ba? So titignan ko kung yon, then if siya nga at may log sheet sa loob, then lalag natin yung pangalan natin, then ilalag din natin sa app na nakita natin siya. Okay? So hanap lang ako ng stick. Okay, so nakuha ko na siya. Ito yung color green na mint dun sa clue. So tignan ko kung parehas may laman. Okay. So yung una, so walang laman, so walang log sheet. Oh, something inside. Oh, merong something inside. Okay. Okay. Ito sa isa, meron siyang dalawang log sheet. Okay. So, ito yung mga naka-log na nakita na yung geocache. So, tingnan natin kung may space pa. Okay. So, may space. So, dito tayo magsusulat. Sulat natin yung pangalan natin at yung date kung kailan natin siya nakita. So, finally, nakaisa na tayo yung geocache. So, sulat ko lang yung name and date kung kailan ko siya nakita. Then, pag nakita mo siya, ang gagawin mo lang, pag once na nailag mo na siya, so syempre, kailangan mong ibalik kung paano mo siya nakuha para yung mga susunod na mag-geocache, alam na nila. So siguro dahil dalawa yung laman nito, yung huling nakita pinagsama niya sa isang lalagyan. So ang gagawin natin, lalagyan natin parehas. Para yung makakakuha nung isa, meron din siyang log sheet. I don't know ba't ganun yung ginawa nung huling nakakita nito, pinagsama sa isang lalagyan. Okay, so babalik ko lang siya kung paano ko siya nakita. So itong isang plastic dito ko ilalagay, then itong isa dito naman sa kabila. So since dito ko sila nakita sa lugar na to, dito rin natin siya ibabalik. Then ilalag ko siya dun sa app na nakita ko siya. Okay? So ito yun. So ibabalik natin siya dito. So ayun na sila. Okay, so one down. So isa pa, hanap pa tayo ng isa na malapit sa lugar na to. Okay, so be right back. A few inches later. Okay.
May nakita naman ako next na malapit sa location ko ngayon. So sabi dito, less than 200 meters. So ang guide niya is travel to Power Play 5. So I need to search for the Power Play 5. So ito siya. Okay. Or tingnan ko makikita nyo. So puntahan ko muna, then balikan ko kayo pag nandun ako sa exact location, tapos hahanapin ko ulit. 5 minutes later. Okay guys, I think nakita ko na yung pangatlong geocache. Ang galing nung naglagay nito, yung nagtago ng geocache. Nakikita nyo to? To? Yeah. Hindi mo na-expect na may flag dito. Parang ang awkward. Bakit meron ito dito? So tinry ko siyang i-move. Kasi wala akong dala screwdriver at gumalaw siya. Then true enough, nung tinanggal ko, andito yung log sheet ng geocache. So ang galing na nang gawa nito. So yeah. So as usual, kailangan isulat mo yung pangalan mo dito na nakita mo siya. At the same time, after mong maibalik, then sa geocache app, kailangan mo ring ilag na nakita mo siya. Okay? So sulat ko lang yung pangalan ko dito. Galing oh, may magnet. May magnet. So far, marami na nakalag. Dami na oh. So sisingit ko lang yung pangalan ko dito. At yung date kung kailan ko siya nakita. Okay, naisulat ko na. So, balik na natin siya para doon sa next na maghahanap ng kanilang geocache. So, balik na natin siya dito. So, yan. Andito na siya. Okay, so naka 2 out of 3 na tayo. So siguro isa pa, last one. So maghahanap ako din, balikan ko ulit kayo. 5 minutes later. Okay, now ito na yung pang-apat and final na geocaching na hanapin ko. So andito na ako sa lugar. And according dito sa description, the cache is fairly easy to find, but the difficult part is the retrieval as it is a high smuggle area. So, yeah. So, hanapin ko muna din. Pakita ko sa inyo pag na-locate ko na yung geocache. Okay, nakita ko na yung pang-apat na geocache. Okay, ano siya, nakasuksok siya sa isang puno. So, sa pinaka branch niya, nandun yung puno. Pakita ko sa inyo. Kita niyo yung orange na lalagyan ng peel? Yeah. Yan, nakita niyo yan? Yan yung geocache. So, kukunin ko lang. Then, ilalaguli natin yung name natin. Then, ilalag ko rin sa app na nakita ko siya. Okay? So, nakatatlo tayo out of 4. So, nice. Okay, sige. Balikan ko kayo later. Okay, so, ito yung geocache. So, yeah. Susulat natin yung pangalan natin. And ibabalik natin siya paano natin siya nakuha.
Okay, so ibalik na natin. So ayun na siya. Pinalik na natin siya sa natin siya nakuha. Okay, so saya. Nakapag-exercise ka na, nag-activity ka pa, so may sense of fulfillment kasi not bad, naka-3 tayo out of 4. So yun lang, uwi muna ako and see you later. Thank you. Papunta ko ngayon sa grocery. Pangalan ng grocery shop is Superstore. So, plano ko kasi magluto ng pasta tomorrow. So, bibili lang ako ng mga ingredients at iba pang mga pang-stock sa bahay. Tignan ko rin kung makakapag-shoot ako sa loob ng Superstore para makita nyo kung ano mga bibilin ko sa plano kong lutuing pasta. Okay, see you later. Okay, nakabalik na ako ng parking lot namin. So, tapos na ako mag-grocery. Nabili ko na yung mga kailangan kong bilhin para sa lulutuin ko bukas. And dito ko na rin tatapusin ang video na to. So, maraming salamat sa panonood. And again, please like, share, and subscribe. Thank you!